Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, bigyan lang natin ng opinion nito, no? At reaction. Itong nakakalungkot na balita, mga kababayan. Dalawa sa players ng Ateneo Blue Eagles, no? Ang pangalan ay si Rene Batorbonia. Kung di ako nagkakamali, ano? Batorbonia at saka si Divine Adili. Napapanood ko pa ito, no? Last season lang to sa UAAP. Okay? Maganda rin nilalaro nito si Divine Adili. Isa siyang FSA, okay? Foreign Student Athlete. At silang dalawa po ay naglalaro para dito sa Ateneo Blue Eagles. At kamakailan ay in-announce na po ng Ateneo de Manila University na pumanaw na po itong dalawang player na ito dahil sa isang drowning incident sa drowning incident sa training nila, no, sa Aurora, no, probinsya ng Aurora. Okay. So first of all, we would like to sincerely extend our deepest condolences to the family of Divine Adili and Rene. Right? So kami po yung lubos na nakikiramay po sa mga kaibigan at pamilya ng dalawang players na to na pumanaw kamakailan. June 8 to, no? O today, ano? Afternoon, June 8. Okay? So malungkot na balita po ito sa mundo ng sports, mundo ng basketball, at ng UAAP. Alright. So move on tayo, mga kababayan. At ito raw ang tong training camp na to, mga kababayan, tong training na ito ay pinangunahan ni Coach Tab Baldwin. Of course, kailangan merong nagli-lead ng training camp. Okay? At isa sa mga very interesting na lumitaw, ewan ko kung nabasa nyo na o napanood nyo na sa social media, ay itong interview ni Mike Nieto. Si Mike Nieto po ay isa sa mga magagaling din na players, a product of Ateneo. Sa Ateneo po ito nag-graduate at naglalaro yata sa Rain or Shine Elasto Painters, ano, kung di ako nagkakamali. Okay? Trinade na ba? NLEX na ba siya ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko masyadong matanda kung Trinade na siya sa NLEX or sa Rain or Shine pa rin siya. Basta, naglalaro siya sa PBA ngayon. Ano? Okay? Naranasan niya yung training camp na yon. Ang tawag nila doon boot camp. Okay? So pagka boot camp, ang tunog ay parang ano, no? Parang military style. Okay? Parang magsusundalo. Okay? So, yan ang dating sa akin, mga kababayan. Okay? Sa Baler din to nangyari, sa Aurora. Okay? Province of Aurora rin sa Baler. No? Okay, ito ay transcribe ko na ito, mga kababayan, from the very words or from the very mouth of Mike Nieto sa interview niya, no? Interview ito ni GB Labrador at saka ni RDO ni Ranidel de Ocampo, Balyahan. Okay? Okay, so kung gusto niyo panoorin, pwede niyo panoorin, pero kumbaga para mahimay natin, okay? At saka yung mga meron akong may gusto akong i-discuss ng konti dun sa mga linyahan ni Mike Nieto, okay? Sabi ni Mike Nieto dito sa bootcamp daw na ito ni pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ay sinusubok ang inyong physical at mental. Wala siyang idinugtong pero siguro ito ay sinusubok nila yung, no, physical and mental toughness siguro. Okay?
At saka yung tinetest din yung closeness tsaka yung cohesiveness siguro ng team, no? Kaya dumadaan dito sa bootcamp na ito. Okay? Ang isa sa mga sinabi niya, no, ni Mike Nieto ay dadalhin daw kayo sa isang resort na tago. Red flag number 1. Ito medyo... Ito ako lang naman to. Pakiramdam ko lang po ito. Feeling ko lang po ito. Okay? Dadalhin yung team, okay, sa isang resort na tago. Doon pa lang sa word na tago, medyo mag-iisip ka na ng... Diba? Medyo, hindi mo maiiwasan ang publiko na makakarinig ng ganon, lugar na tago. Bakit kailangang itago? Okay? Bakit kailangan tago? Nagtatanong lang po ako, mga kabayan. Okay? Isa pa. Tuloy natin. It's like applying to be a soldier. Parang magsusundalo kayo. Yun nga. Alam naman natin ang military training. Ako lang po, mga kababayan. Ako personal. Kasi ako po ay nag-apply for officership sa may ROTC pa kami noon dati. Navy. Syempre, dadaan ka ng training, ganyan. Matindi ang training, mga kababayan. Hindi ka tatagal kung talagang kung ang aim mo ay maging officer ng ROTC, matindi ang pagdadaanan mo. ROTC pa lang yan, hindi pa yun yung military training na totoo. Pero dito sa sinasabi ni Mike Nieto, it's like applying to be a soldier. Parang magsusundalo ka raw. Okay? Akala raw niya na usual team building, team training, training camp, na wala palang basketball. Nagulat daw siya. Okay? So akala nila may usual training, may laro, may ganun. Pero nagulat daw sila walang basketball. Okay? Red flag number 2 para sa akin, pakiramdam ko. Okay? Ba't hindi sinabi na walang basketball? Okay? Hindi sila ino-orient kung ano ang magiging ano yung pagdadaanan nila, ano yung mga magiging activities nila doon sa training camp na yun. Dapat meron list of program yun. Tandaan nyo, ito ay mga estudyante na nag-aaral sa Ateneo de Manila University. Okay? So, kailangan merong, kumbaga, parang sanctioned ito ng eskwelahan. No? Yan. So, wala silang alam na, wala palang basketball. No? Wala silang kaalam-alam kung ano yung mga activities. Ay dapat sana para sa akin nilalatag, meron listahan, orientation bago isailalim yung mga players dito sa tinatawag na training camp na ito. Okay? Kinuha raw lahat ng cellphone nila. Okay? 1 linggo po yan, sabi niya. Okay? At meron pang pagkakataon na hindi nila alam kung kailan sila gigisingin. Siyempre, natutulog ka, hindi mo alam kung kailan ka gigisingin. Okay? Meron pang pagkakataon, 3:00, 4:00 ng madaling araw, ginigising sila. No? Magla-lunges sila. Okay? Sa buhangin. Okay? Tapos magsiswimming, iikot. Okay? Yan. At dito na ngayon papasok. Yung ibang mga players, hindi raw marunong mag-swimming o lumangoy. Okay? Balikan lang natin yung sa bandang taas kasi meron din akong mga rito Patutulugin mo, tapos gigisingin mo nang hindi nila alam kung anong oras gigising. May biglang malakas na raw na alarm daw. Tapos pag-exercising ka, lunges, tapos yun. Ito yung mga red flag sa akin, pakiramdam ko medyo off. Gigisingin ka nang hindi mo alam. Ano yun Parang military style nga. Quote unquote. Yan lang po pakiramdam ko Okay? Gigisingin ka ng 3:00 ng madaling araw. May malakas na alarm para magising ka. Okay?
Tapos exercise, lunges, sa buhangin. Hindi ko po alam mga kabayan. Okay? Tapos, pag swimmingin kayo, palalangungin kayong lahat. Kahit yung mga hindi marunong lumangoy. Okay? Hindi naman kung mo athlete ka, marunong ka na lumangoy. Merong athlete, hindi naman marunong lumangoy. Like this one. Okay? Nagbigay siya ng pangalan, si Jimboy Babilonia. Hindi ko alam kung ito po yung anak ni Guido Babilonia, na PBA player na sumakabilang buhay na rin. Ano? Ito yung veteran na player na si Guido Babilonia. Hindi ko alam kung anak niya to or kamag-anak niya. No? Isa sa hindi marunong daw lumangoy. Okay? At ang ginawa raw ni Coach Tab Baldwin, siya na mismo ang sumalba doon sa Jimboy. Kasi nga, di marunong man lumangoy, malamang na medyo munti ka na. Sabi ni Mike Nieto, munti ka na. Sa takot din po niya na mawala ng player, no? Sa takot din po niya na mawala ng player kasi muntikan na siyang muntikan na siyang ano pa to? Sarili kong sulat, di ko maintindihan. Muntikan na siyang makaisa ng parang muntikan na siyang makadisgrasya, parang gano'n, ano? Makadisgrasya siguro ng player o makawala ng player. Yun ang mga, hindi verbatim, pero sa pagkakatanda ko sa papanood ko, gano'n ang thought ni Mike Nieto. Di ko lang masyadong, kasi nagmamadali ako kanina kasusulat. Anyway, yun. Ito, red flag din sa akin to. Okay? Una-una, bakit mo papalanguyin ang lahat ng players mo kahit hindi marunong lumangoy yung iba? Okay? Tapos, nung medyo nagkakawag at medyo nalulunod na, okay? At hindi na makaagapay doon sa training mo, no? Sa swimming, biglang salba ito si Coach Tab Baldwin. Okay? Yan. So, ito yung mga red flags na ako pakiramdam ko lang po ito medyo off. Okay? Ang sabi ng iba, sabi lang ng iba, ha? Sabi ng mga netizens, mga nagko-comment, low-key. Low-key initiation. The H word. May H, may letter Z. Hindi ko na itutuloy. Baka tayo okay? Alam nyo na yan. Kung gusto nyo panoorin nyo na lang yung video. No? So, na-interview kay Mike Nieto. More or less yan ang mga sinabi niya. So, yun ang mga red flag sa akin. Bakit tago? Bakit walang basketball? Okay? Bakit walang parang list of program or activities para oriented, may orientation yung player? Okay? Gigisingin mo ng hindi alam ng player kung anong oras gigisingin, tapos may malakas na alarm. Very stressful yun, mga kabayan. Okay? And the incident involving Jimboy Babilonia. Now, meron nang namatay 2 because of drowning sa training camp na ginanap nung June 8. Okay? So, yan lang ay mga tanong ko. Well, kung magkakaroon ng investigation, it's the call of Ateneo. Okay? Pero sana magkaroon ng investigation. I think meron ng initiative yung mga policemen, baka may foul play or something. Kailangan imbestigahan yan, mga kabayan. No? At kailangan lahat ng activities dapat sanction ng eskwelahan. Ako lang, mga kababayan, ako kasi po nakapagturo rin po sa college. Kung hindi nyo na itatanong. Ako takot ako pagka halimbawa, yung estudyante ko lumalabas. Nasa classroom na, tapos lumalabas bigla.
hindi nagpapaalam sa akin. Nagagalit ako sa kanila. Bakit? Cargo ko kayo ngayong oras na to, itong time slot na to, itong period na ito, cargo ko kayo. Pag may nangyari sa inyong hindi maganda, ako ang mananagot. Okay? Huwag kayong lalabas ng campus nang hindi kayo nagpapaalam sa akin. Hindi nyo sinasabi sa akin saan kayo pupunta. Anong gagawin nyo sa labas. At make sure na babalik kayo agad. Yan ang sinasabi ko sa kanila. May mga lumalabas ko minsan, hindi nagpapaalam, tapos ang tagal-tagal hindi bumabalik. Ako ang mananagot sa inyo pag may nangyari sa inyong masama. Yari ako sa mga magulang ninyo. Yari ako sa eskwelahan. Okay? So, yan ang mga... Pero ito parang parang free-flowing lang. Walang... Ewan ko ha, kung aware ang university sa ganitong palakad sa mga athletes specifically sa basketball team ng Ateneo Blue Eagles, no? Well, ano ang opinion dito ng ano po ang opinion po niyo rito, mga kababayan, bago tayo magtapos, mga kababayan? Bigay niyo nga po diyan sa inyong diyan sa baba sa comment section, mga kababayan. At well, yan po. Yan lang po ang aking pakiramdam dito sa nangyaring pagkamatay ng dalawang players ng Ateneo Blue Eagles basketball team, mga kababayan. Condolences po muli sa family po ng dalawang players na to. Manatili pong nakatutok dito sa ating YouTube channel na Talking Toshi Sports. At sa mga bagong pasok at hindi pa nagsusubscribe, just press and hit the subscribe button. Para updated po kayo sa ating sa PBA at sa iba't ibang uri pa ng sports at mga reaction na katulad nito, mga opinionated na mga videos. Maraming salamat po at hanggang sa muli po, paalam. Thank you.